Sa biyaya ng Panginoon, hayaan natin ang Word of God ay ating mapakinggan. Hindi naman ako um, ganun kahaba mangaral at siguro ay gaya na nasabi ko kanina ay medyo medyo hindi ko naman sabing late dahil Merkules yata yun, no? Pastor Ed, na yung nasabi yung yung team. So, ang problema namin mga mangaral, believe it or not, sa mga unang mga bahagi ng pangaral, o mga unang mga taon, maiksing mangaral kahit mahaba ang preparasyon. Ngayon, baliktad na nangyayari. Pag maiksi ang preparasyon, mahaba ang pangaral. So, sabi nga ni Pastor Nonoy sa akin, kung gusto mong paiksiin lang yung pangaral, maganda ka ng, handa mo na maayos para maging maiksi. Pero, hindi naman 'to magiging mahaba. Depende na lang kung isa pang problema ko ay pag kinakabahan ako, doon ako mahaba. So, ganun pa man, salamat sa biyaya ng Panginoon at 2 years na ang gawain pala dito. So, kanina pagpunta ko ay parang naalala ko yung Shangri-La, malapit lang pala dito, no? Tapos, yung Shangri-La dyan, Shangri-La Hotel. Ay, Heritage, sorry. Sign of aging. So, yan dati kasi nagagawain eh. Tapos, naalala ko lang ay siguro dati ay hindi pa ganun ka-crowded yung lugar dito. Who knows na isang araw ay biglang dadami ang mga tao. Tapos malapit din pala talaga to sa sa simbahan ng Laran. So ano yung sinabi sa book ng Revelation, yung isang church ay malapit sa Satan's seat. So hindi naman natin pero ibig sabihin yung influence ba ng lugar. Siyempre, yung liwanag ay magliliwanag yan pag mas maraming nakapalibot na dilim eh. Kaya tayo ay magliwanag sa gitna ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, supposed to be, kaninang umaga dapat ako mangaral. Pero, nagpapalit ako ng schedule sa inyong pastor at dahil ilang linggo na rin kasi ako hindi nakakapangaral sa amin dahil nakapag-invite ako ng mga pastor mula kay Pastor Joe at kay Pastor Eli, Pastor Benji. Then pagdating ng bulihan ay nangaral kami dalawa ni Pastor Benji. Then nag-join fellowship pa tayo. Tapos kung matutuloy pa yung lakad natin, buti na lang naging 1 linggo na lang. Nagbibiro na ako sa amin. Sabi ko, baka pagbalik ko, hindi na ako yung pastor. Kaya, ganun pa man, salamat din sa biyaya ng Panginoon na ay pumayag si Pastor Joe at wala na pala si Pastor at nakauwi na. Pero, kanina ay sinikap kong tapusin na maaga para makapunta dito. Buti na naman yung driver ko ay pamilyar din naman dito sa lugar. Andito rin pala si Bar Joey at yung mga guwapo at maganda kong pamangkin. So, nandito sila. So, I think yung pastor niya yata parang ninong ko rin yata sa kasal no? Ninong ka ba? So, yung ninong ko na isa, ninong din nandito. Lapit na pa naman yung December. Kaya, paghandaan nyo na lang po, mga ninong. So, okay. Medyo galing pa tayo sa sakit, di ba? So, meron pang mga natitirang ubo-ubo, makating lalamunan. Salamat na lang, hindi tayo nasa 2020, kundi in-isolate na tayo. So, yun lang talaga. Kahit sa mga panahong ganito ay paglingkuran pa rin natin ng Panginoon. At
ang daanan talaga papunta sa paglilingkod sa Panginoon o sa kalulatian ay hindi madali at magsasuffer tayo kung magkaroon man tayo ng ipagkaloob ng Panginoon ng mga ilang kasayahan sa buhay. Salamat sa Panginoon, pero hindi dito yung ating tahanan. Merong tahanang hinanda ang Panginoon sa atin na doon tayo magiging masaya talaga. Kaya ganun pa man, sabi ko nga ng Joint Fellowship, they endure, then also enjoy. So, okay. Ang aking ipapangaral ay dahil siguro kanina ay nang sinilip ko yung pangaral ni Pastor Joe, I think ito ay dinaanan niya mismo talaga yung pinaka verse. Sa akin naman, sa pagkakaunawa ko naman ng verse na yon, si Paul ay nagbibigay ng kanyang explanation dahil sa mga taong naghahanap ng validity ng kanyang ministry. So, sabi niya, our sufficiency is from God. So, maraming question din kay Paul sa panahon ng kanyang ministry. At that's why yung statement na our sufficiency is from God yun ay kanyang pinaka statement para sabihin niya ang nagbabalidate ng kanyang ministry ay ang Panginoon. So, sa hapong ito ay iniisip ko, mangaral siguro hindi naman parang focus sa general sa ministry. And I believe na ang gawain naman na ito ay nagsimula sa biyaya ng Panginoon at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. So, iniisip ko mangaral ng maring pang hindi nakapokus sa ministry kundi sa ating buhay. At dinala ko ng Panginoon sa bahaging ito ng Psalms 23 verse 1 at very familiar na verse o kahit nga siguro verses dahil kahit hindi natin buklatin ang ating mga Bible ay malamang sauladong-saulado natin to. So, the Lord is my shepherd and I shall not want. So, pag ginamit kasi yung salitang sufficiency, parang pagiging enough, parang pagiging full. Imagine nyo si King David ay isang hari, ruler ng Israel, then kung tutuusin bilang hari, ay lahat ng kanyang pwede makuha ay pwede niya makuha dahil sa kanyang pagiging hari as a privilege as king. Lahat siguro ng pwedeng speaking ng materials, speaking ng mga bagay na above sa privilege ng isang common na tao, pwede niya makuha. Yet even David as a king, tinawag niya ang Diyos na shepherd. It's a good thing na ito ay magandang katangian ng mga tao, di ba? At I think connected pa rin naman to sa kaisipan na our God is our sufficiency. It's not just ang validity ng ministry, ang ating kalagayan, ang ating ginagawa, but in our very life, God is our sufficiency. So, si Paul, kung ano naman talagang titignan, at sa aking pagkakaunawa, kung sasabihin nga ni Paul na kukumpara niya, I think meron din naman siyang dinaanan sa 2 Corinthians chapter 3 na yung mga sabi pa nga mga legalistic na false teachers na sabi doon ay meron silang, sabi ng verse 1 ay may letter of commendation pa, may ano pa, no? Ewan ko ano kayang equivalent sa atin yan.
sa panahon natin. Sabi niya, are we beginning to commend ourselves again or do we need letters of recommendation to you or from you? So, parang ano to, signature, pagkalap ng signature campaign. No? Kailangan ba namin mangalap ng signature campaign kung sino yung boto sa amin, kung sino yung then sabi niya, our sufficiency is from God. Actually, si Paul, pag aking titingnan ang kanyang background, kung ito nga mga false teachers ay nagbabrag, sabi ni Paul, ako din, meron din ako, galing ako sa ganyan, galing ako sa ganito. In fact, si Paul ay pwede nga nating tignan na si Paul ay above qualified. Diba? Above qualified. Kasi yung mga disciples, natuto sila kay Jesus. So siguro sa mga mga panahon ay mga nag-aral na rin sila. Pero si Paul, mula ng pagkabata, nag-aaral na. Paselos pa sa kautusan. So pwede nga sabihin ni Paul, actually nga, ako ay above qualified, overqualified. Pero nagawa ni Paul, sabihin niya na hindi namin iniisip na ang kasapatan ay nasa amin, kundi nasa Diyos. So, yung idea ng pagiging sufficient ay ito yung pag-rely sa kakayanan ng Diyos at hindi sa kakayanan ng laman. So, ang idea ng Psalms 23, kung aking pupuntahan, dahil doon sa salitang I shall not want. Siguro, iniisip natin yung salitang I shall not want ay ito lang yung ito yung tumutukoy sa tinatawag na wala na akong pangangailangan. Kung ito man ay literal talaga na sabihin natin na ito ay mga pangangailangan sa buhay. Ngunit gusto kong dalhin to sa isang kaisipan na ang salitang I shall not want, connect natin dito sa ating pinaka-team, yung salitang sufficiency. Ang sufficiency ay nagpo-produce din ng stability. Ano ba yung salitang stability? Ito yung nangangahulugan ng kung ang isang building ay naitayo ay hindi ito nagko-collapse. Structurally, hindi ito babagsak dahil ito nga stable. Naalala ko ang sabi ng isang verse na I think sa Old Testament, sa Isaiah ba yun? Nasabi doon, I laid in Zion a firm foundation. Minsan sabi ko sa amin church, minsan ang mga Kristiyano siguro ay nasanay na, hindi naman masama siguro na ito yung favorite na verse ko. Ito yung favorite na song ko. Ito talaga yun eh. Pero, naisip ko lang, hindi naman tayo yung naglalagay ng foundation at nagdi-define ng foundation sa atin. Ang stability natin ay hindi yung favorite nating verse, kundi yung Diyos mismo. Diba? Sabi ko nga kung kaya minsan siguro pag ang mga tao ay nag-recite na lang ng verse, dahil ito yung favorite na verse ko talaga eh. Paano pag yung preacher hindi nabanggit yung verse na gusto mo? So, magiging problem yon. So, ito yung favorite na song ko eh. Talagang dito ako nabibless. Paano pag yung song leader hindi pinaawit yung gusto mong kanta? So, ang stability, gusto ko tong ilagay doon sa sinabi ni David na I shall not want. Parang may sufficiency,
may stability na pinakita si David sa kanyang sarili. Speaking ng stability sa atin nga, di ba? Buti naman, di kami na traffic dahil kanina isip namin, actually may checkpoint dito. Hinaharang yata yung mga jeep na papunta sa rally. So di ko alam kung anong nangyayari din sa atin, di ba? Wala naman tayong kung sino yung luluklok diyan eh. Wala silang mapili kasi pag pinaalis daw nila yung president, ayaw din nila sa papalit. So wala silang mapili. Wala naman tayong diyan. Dahil, of course, alam natin may isang paparating na maghahari magpakailan pa man. Diba? So, unstable masyado ang mundo. And I think kahit ang kalagayan ng ating panahon ngayon, dahil sa salitang I shall not want, gusto ko rin bigyan to ng salitang kaisipan ng satisfaction. Alam nyo ba, isa sa na-mention ni Paul, bakit magulo ang ating panahon? Pag pinuntahan natin ang 2 Timothy chapter 3, sabi doon, verse 2, for people or for men will be lovers of themselves, lovers of money, boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents. Tingnan yung salitang ungrateful na nabanggit dito. So, ibig sabihin, ang isa sa mga traits ng danger o naging mapanganib ang panahon sa huling araw ay dahil ang mga tao ay unsatisfied. Di ba? Unsatisfied. Ganun din kasi yun eh. Pag unsatisfied ka, ay di ungrateful. Ganun yung puntahan. So, imagine nyo ang danger ng ating panahon ngayon. Nagagawa ng mga taong gumawa ng mga violence, di ba? Sabi pa ngayon, yung binanggit ng Brother Philip sa Nepal, no? Na pag nakita mo yung kaguluhan doon, napaka-violent talaga ng mga tao. Dahil hindi sila, siguro meron silang dahilan talaga, pero overall na violence ng ating panahon ay dahil sa sinabi ng Bible, ungrateful ang ating generation. Diba? May mga taong nagko-question na kung totoo talaga ang Diyos, bakit nangyari yung ganyan? Bakit nangyari yung ganito? Bakit ganyan? Diba? Ito ang generation na kung saan ay talagang kume-question sa reality ng Diyos at dinideny ang kahalagahan ng Creator. So siguro dito nga nangyayari yung yung Romans chapter 1 na sabi doon, yung created yung sinamba kaysa sa Creator. So napakadelikado ng panahon natin. Anxiety ng mga tao, di ba? Lalong-lalo na nabubuhay tayo sa digital age, social media, anything na, di ba? Na ang mga tao ay dati ay hindi naman masama ang social media for in good use, pero hindi natin so actually hindi ko pala nasabi yung title ko. So hindi yan yung title ko. Ang title ng aking preaching ay Sufficiency Through God Shepherding. Iyon yung so sabi ko sa inyo napapahaba ako pag kinakabahan ako eh. So yan ang isa sa problem ko talaga. So, sufficiency through God's suffering. Kinunay ko pa rin sa inyong team. So, iyan talaga ang nangyayari sa ating panahon. Dahil yung sufficiency, nandoon nga yung stability, satisfaction ng tao. Yet, ang reflection nito sa ating panahon ay sa mga tao, sabi pa nga ni Paul, ungrateful. Diba? Iba na talaga ang generation ngayon dahil meron akong mga nakikita mga bata, 10 years old, 11 years old. Para yatang masyadong masilimuot ang buhay nila pag wala silang cellphone. Nang 11 years old, ano bang ginagawa namin nun?
nanguhuli ng tutubi. Ayan, sila Brother Alex, yan, sa pagjabes, nagbabatuhan ng mangga. Panahon ng mga 11, 10 years old, ganon. So, iba ang panahon ngayon. Ang panahon ngayon ay para bang hindi sila satisfied, hindi sila yung tinatawag nating hindi nila masumpungan yung sufficiency dahil nga wala silang Kristo, hindi nila alam ang Word of God, hindi pa nila nasusumpungan ang katotohanan. Yet si David, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So meron akong gustong ibigay na kaisipan dahil ang salitang I shall not want ay para tong hindi lang yung sinasabi nating security ng pangangailangan. It's as if parang gusto na ring bigyan ng kaisipan na I desire not more. God is shepherding and that is enough. So sabi doon, I shall not want. Kung ano ang binibigay ng aking shepherd, yun ang nagpapasatisfied sa akin. Diba? Ano man ang binibigay ng shepherd na ito ay sufficient sa akin. Tragically, sa wilderness na journey ng Israel, hindi nila na-enjoy ang shepherding ng Panginoon. Dahil hindi sila naging masaya sa journey. Diba? Hindi sila masaya sa paglalakbay dahil pag nagugutom, nagreklamo. Pag nauuhaw, nagreklamo pa din. So, may kita natin, sabi pa nga nila ay, ano yung sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Pero pag sila ay nagkakaroon ng problem sa journey, sinasabi nila, siguro ililibing na tayo ng Diyos dito. Wala namang sinasabi ang Diyos na ganun. Diba? May sinabi lang ang Diyos ng ganun nung sila ay hindi na pumasok doon yung Kadesh Barnea. Sabi, yung mga hindi nanampalataya, kung ano yung sinabi ninyo, yun ang mangyayari sa inyo. Pero, nauna naman talaga, wala naman sinasabi ang Panginoon. Yan, sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo doon sa Promised Land. Hindi nila na-enjoy ang journey. Diba? Hindi nila na-enjoy nakasama ang Diyos, diba? As a pillar of clouds and a pillar of fire. And I think yan ay isang magiging problem siguro kung ang mga Christian, although, di ba, meron naman talaga nag-shepherd and I believe isa sa mga tinitignan ko ng dating mga ngaral ng inyong pastor. So, yan ay mga nilagay na shepherd. Pero overall, meron tayong shepherd, ang Panginoon. And magandang masabi din natin ang sinabi ni David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa ating panahon kasi ngayon, dumarating ang mga panahon na ang mga tao ay mahirap ng pasayahin. Ang hirap ng pasayahin ng mga tao. Naghahanap ang mga kasimbahanan ng panibagong trend o panibagong programa para ang mga tao ay ma-attract at maging masaya. Babawasan ang oras ng pangaral, then gagawa ng mga programa na kung saan ang flesh ng tao ay nag-e-enjoy instead na mag-benefits ang kaluluwa ng tao. Hindi ganoon ang shepherding ng Panginoon. Bakit? Sabi pa nga ng isang verse doon at sa ulado naman natin doon, sabi ng Psalms 23, sabi doon, even though, diba, I walk to the valley of the shadow of death. Sometimes ang daan ay hindi madali. Yet, it's part ng shepherding ng Panginoon.
Kaya nga sabi pa noon, ng sumunod na verse 2, He leads me. Yun ang magandang sign. Ang magandang sign na ikaw ay under ng isang shepherd, kaya mong magpalid. Diba? So, mahirap naman yung So, minsan nasabihan na kami niya ni Pastor Nonoy Yung pumunta kaming Candelaria. Yan, kasama yan sila Brother Lester. Kahit sinabi na sa amin na kala ko naman kasi hindi seryoso si Pastor Nonoy. Pandemic yun Tapos sabi sa amin, saan kayo nakakita na yung mga tupa, inakay yung pastor? So, baliktad yun nangyari. So, I believe na gano'n ang sign ng ikaw ay under ng lead ng shepherding na ito. Ikaw ay ina-allowed mo ang sarili mo na ikaw ay i-lead ng Panginoon. Diba? Siguro masaya yung yung sabi, He lead me in the green pasture. Paano yung shadow of death? Diba? Paano yun? Paano yung gano'n? Panginoon, pwede ba dun lang sa green pasture, still waters lang, yung refreshment lang? Paano yung shadow of death? Diba? In the valley of the shadow of death, na kung saan merong panganib, pero sabi ni David, your rod and staff comfort me. Pag nakikita niya, siguro imagine ni David, na pag yung shepherd ay dumadaan sila sa matataas na valley, as long nakikita niya na yung tungkod ng shepherd ay nakakaakyat pa din. It's comforting. Hindi madali ang sabihin nating laging kung tayo ay dadaan sa shepherding na ito ng Panginoon. Pero maganda bumalik sa unang statement, I shall not want. Wala na akong hahanapin. I desire, hindi na siya nagdi-desire kung ano man nang higit pa sa binibigay ng shepherd na ito. It's satisfaction. Si Joseph, actually, tinawag niya rin pala na shepherd ng Panginoon sa Genesis chapter 48, verse 15, na sabi doon, then he blessed Joseph, I think si Jacob pala to, Joseph, and said, may the God whom my father Abraham and Isaac walked, the God who shepherd all my life to this day. So tinawag din pala ni Jacob na shepherd ang Diyos. Hindi lahat ng panahon nga ng shepherding ay green pasture. Minsan dadaan tayo doon sa valley of the shadow of death. Pero maganda yung ginamit na salita, even true. Yung true kasi lang yun Parang lang yun, parang part lang yun. Isang lang siya, isang process lang na kailangang daanan. Then after noon, 'di ba? Tapos na. I think ang Israel na-miss nga nila ang shepherding na yon dahil iniisip nila na ang Diyos ay para bang walang libingan sa Egypt, mamamatay na tayo dito. Hindi nila na-enjoy na yung paglalakbay kasama ang Diyos na imagine nyo ay bigla nilang sasabihin na nagbabago na ang plano ng Panginoon, then magpalit na rin tayo ng captain, then balik tayo ng Egypt. Diba? Kaya pwede nating i-reflect din ang bagay na yon dahil kung tayo ay hindi nag-i-enjoy sa paglalakbay, sigurado ay marami tayong magiging complaint sa buhay. Although talaga, marami naman talagang part ng buhay natin na I realize, isa nga nag-sharing kami ni Pastor Joe, sabi niya, ganun na naman din ako. Nang mga una daw, parang dysfunctional yung parang kakain ng ganitong oras. So, ang daming mga hindi maaasikaso. Alam nyo, na-realize ko, ganun talaga ang buhay ng ministry. Kahit pa sabihin mong gusto mong i-balance, no. Wala ka talagang magiging parang
parang magiging victory na mabalance mo ang family life, ang ganito. Pero dito papasok yung sinasabi ni David, I shall not want. Kailangan natin ng satisfaction na galing sa Diyos. Diba? Dahil ayaw natin sa hindi, darating tayo sa mga failure ng ating buhay. Darating tayo sa mga shortcoming ng buhay. Marami tayong malalagpasan na bahagi sa ating buhay na kung saan ay kung hindi isa satisfied ng Diyos ang ating buhay, baka mag-conclude tayo, Panginoon, parang failure na lang yata ang buhay ko. That's why ang sa statement ni David, I shall not want. Wala na akong hahanapin pa. Wala na akong ihahanapin pa na sinusupply ng aking shepherd. So, na-enjoy niya ang shepherding. Unlike ng Israel, sabi, ang aming mga bibig, tuyo na sa mana na to. Siguro, baka hindi naman nila trinay ng iba't ibang paraan ng pagluluto, no? Iba't ibang menu. Baka alam lang nila, lagain, kanin lang, prituhin. Nagsawa sila. Imagine nyo, kung tayo ay hindi mag-i-enjoy, baka yung sabi nga natin na, Sunday na naman, midweek na naman, gawain na naman na ganito, di ba? At sabihin natin na parang Israel na nagsasawa na kami sa mana. Yung lineup ng song leader, paulit-ulit lang eh. Tapos, pag merong exhorter na magbubukas ng verse, ay, yan na, alam ko na yan eh. Pero I tell you, brothers and sisters, kung alam mo na ang overall na nag-shepherd ng ating buhay ang Diyos, hindi tayo dapat maboard sa journey. Diba? Even ang Word of God ay hindi dapat tayo maboard dyan. Kahit yan ay binabasa natin ng paulit-ulit, diba? At maaaring napapakinggan natin ng paulit-ulit. There's something na nakaka-enjoy sa journey na ito. Because God is shepherding us. Diba? Parang gustong sabihin ni David nang sinabi niyang, I shall not want, kahit ang aking security ay nasa Diyos. I shall not want. Marami siyang soldier, marami siyang pwedeng army doon, pero ang talagang nagbabantay sa kanya ay ang shepherd na ito. Walang iba kundi ang Diyos. Si Jesus ay in-identify niya ang kanyang sarili. Sabi niya, I am the good shepherd. I lay down my life for my sheep. Diba? So, anything na sinusupply ng shepherd na ito ay nagbibigay ng stability kay David at nagbibigay din ng satisfaction kay David. And sometimes, maaaring ang sinusupply ng Panginoon, parang sa paraan niya ay parang diba? Parang hindi natin maintindihan. Kung talaga, sabi pa nga, kung talagang totoo ang inyong Diyos, bakit hindi kayo mayayaman? Bakit di ba? Bakit mga nagko-commute lang kayo, di ba? Bakit ganyan kayo? Bakit Yet, alam natin, at hindi natin may tatanggi, lahat ng bahagi ng buhay natin, ito ay sinupply ng Panginoon until now for the purpose of God. And sometimes, ang paraan ng Diyos, imagine nyo, sabi pa nga, sa panahon ni Gideon, ano yung binigay ng Panginoon? Hindi espada, hindi sibat. Ano ang binigay sa kanila? Ang binigay sa kanila ay trumpet at yung banga. So, imagine nyo anong classic? Pag isipin natin yung salitang supply o sufficiency, merong magtatanong, enough na ba to? Sapat ba talaga to? Sapat ba to na itong na to ay talagang magbibigay sa atin ng Kung tatanungin nga natin, talaga ba? At sasabihin ng mga tao, talaga ma-rapture kayo niyan? Talaga bang Talaga bang dulo ay glorification ang pupuntahan ninyo? Talaga bang ganito, dulo ay magiging ganyan kayo? Yet God supply. Ang kailangan natin ay sampalatayanan yung sinusupply niya.
On the other hand, tinuturuan din tayo. Sabi ko nga sa amin, para tayong tinuturuan ng Panginoon na yung mga bata na pinagkakatiwalaan natin ng humawak ng baon, 'di ba? Sabi pa nga, give us this day our daily bread. Bakit hindi nag-pray si Jesus? No, give us our yearly bread. Bakit? Para maging dependent tayo sa Kanya. Hindi kada taon, hindi kada Pasko, hindi kada mahal na araw, kundi araw-araw ng ating mga buhay. Right? Dahil ito isang paraan din ng pagtuturo ng Panginoon sa atin. Kung titignan natin ang mga ilang mga bagay pa, imagine niyo ay nang si Moses ay tinawag ng Panginoon, tignan natin ang pinakitang sufficiency dito ng Panginoon kay Moses. Dito ay makikita natin na sabi dito sa Exodus chapter 3, sabi dito, punta na lang natin ang verse 10, dahil dito sa verse 10 ay nandirito ang excuse ni Moses na sabi niya, then Moses said to the Lord, "O my Lord, I am not eloquent." Sabi niya dito, hindi ako marunong magsalita, neither before since you have spoken to your servant, but I am slow in speech and slow of tongue. So, hindi naman sa hindi siya marunong magsalita, kundi siguro ay iniisip niya hindi na siya ganun katatas magsalita para makipag-usap pa sa mga officials ng Egypt, even kay Pharaoh. Then, sabi ng sumunod niyang excuse pa, but Moses said to God, "Who am I?" Ito chapter 4 pala to, verse 10. So itong chapter 3, sorry na misplace ko, no? Chapter 3 verse 11 ang aking binabasa pala. But Moses said, "Who am I that I should go to Pharaoh and I should bring the children out of Egypt?" So, tinatanong ni Moses, then ito pa rin naman yung I'm slow of speech and slow of tongue. Tingnan niyo ang sagot ng Panginoon dito. Meron tayong makikita ditong sufficiency na sagot ng Panginoon. Sabi niya, "Who am I that I should go to Pharaoh?" Pero tingnan niyo ang sagot ng Panginoon sa verse 12. So he said, "Certainly I will be with you." Ang tanong, parang pag ikaw ang magbabasa, ang layo ng sagot nata ng Panginoon. Panginoon, ang tanong ko, sino ako? Sino ako ngayon na pupunta ako sa Egypt para palabasin? Then ang sagot ng Panginoon, sasamahan kita. Ang layo, malayo ba yung sagot? Parang layo ng sagot. Kasi ang tanong niya, sabi niya, sino ako para pumunta doon sa Egypt para palayain yung bayan ng Israel? Then ang sagot ng Panginoon, Moses, ikaw yung dating prinsipe, ikaw yung dating ganito, ikaw yung dating ganyan, marunong. Konting practice lang, Moses. Mapapamilyar ka rin yan. Magaling ka na, no? Diba? Baka nakalimutan mo na. Ikaw yung champion dati ng Egypt. Ganun ba ang sagot ng Panginoon? Ganun ba? Wala. Ano ang sagot ng Panginoon? Certainly, I will be with you. Ang gustong sabihin ng Panginoon, Moses, hindi mo kailangang alalahanin kung sino ka. Ang dapat mong maalala at yung masecure ngayon, ako ay kasama mo. Ano ba ang sufficiency ng ating buhay ay hindi sa galing ng ating pagpaplano. Although walang masama magplano, walang masama na walang masama. At minsan sinusukat pa nga natin na katulad ni Moses, na ang ating insufficiency ay dahil sa ating mga kakayanan. Hindi po ako marunong Kung ako nga lang sabi ko nga, hindi naman talaga ako mahilig magsalita sa mga tao. Pag order nga lang sa Jollibee, nahihiya pa ako Kung tayo lang ang titingin, ay hindi ako ganito, hindi ako ganyan
Hindi ako ganun. Ating sinusukat na ito yung hindi natin kayang gawin dahil nalalaman natin na yung mga bagay na kulang sa atin. Yeah. Actually, ang question ni Moses, hindi naman ang Diyos, ang question niya, yung sarili niya. Hindi niya question na yung salita ng Diyos, na yung Diyos mismo ay kausap niya, ang question niya ay yung sarili niya. Sabi niya, sino ako? Pero tignan niyo ang sagot ng Panginoon. Hindi siya sinabihan ng plano, hindi siya sinabihan ano yung magiging strategy. Ano ang sinabi lang ng Panginoon? Ito yung plano. Kasama mo ako. Yun yung magandang plano. Kaya ang unang-unang plano ng buhay ay hindi yung paraan natin. Siguraduhin mo munang kasama mo yung Diyos. Ba? Certainly, I will be with you. Yung security na yun ay napakahalaga nun. Dahil kung yun ay wala, imagine nyo ang haharapin ni Moses ay isang Pharaoh. Tapos, along the way, ng panahon na si Moses ay nagkipag-usap kay Pharaoh, pagkatapos nun, pinahirapan ni Pharaoh yung mga Israelite. Ano nangyari? It turned out, nagalit ang Israelite kay Moses. Imagine nyo, ay gaano katindi yung pressure na yun? Gaano katindi yung discouragement na yun? Pero yung kasi yung magandang security, certainly, I will be with you. Diba? And thank God, kahit si Moses ay slow speech, at kahit hindi niya na makilala ang sarili niya, sabi ng Diyos, sasamahan kita. Hindi mo kailangan sukatin ang sarili mo sa hindi mo kaya para masabi mong sasamahan ka ng Panginoon. Kahit may mga bagay na hindi ka kaya, hindi mo kaya, hindi yan magiging hadlang para hindi kasamahan ng Panginoon. Diba? Anong meron kay Moses? Isang 80 years old, aged man, wala nang magandang katawan. Diba? Para i-lead ang bayan ng Israel. Yung napanood nyo na movie, hindi totoo yun. Kung napanood nyo yan, hindi totoo yun. Yung Moses na naikipagpanaan, hindi totoo yun. Hindi yata nagbabasa ng Bible yung director nun eh. So, kung nakapanood kayo nun, wala yun, hindi yun totoo. So, imagine nyo, ay 80 years old, then tawagin ng Panginoon. Because God is shepherding. God is leading. Diba? Merong isang verse na sinabi ng Hebrew at ito yung magandang sabi pa nga, kinonect din dito, ginamit din yung great shepherd. Hebrews chapter 13 verse 20 sabi dito. Pero meron akong gustong ipakita dito na at least ay dalawang idea. Now may the God of peace, sabi dito, now the God of peace who brought up from the dead the great shepherd of the sheep through the blood of eternal covenant, even Jesus our Lord, na sabi dito, make you complete, equip you in everything to do His will, working in us which is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. May nakatch up ba kayo sa verse na yan? Meron dito, magandang, at least dalawang kaisipan. Ini-equip niya ang mga anak ng Diyos, ini-equip niya ang mga mananampalataya, then He is working sa buhay ng mga mananampalataya. Dito, imagine nyo na lang kung nakita na ba kayo ng mga bootcamp ng mga sundalo, no? Yung mga nagtitrain ng weapon, ini-equip sila ng mga Kevlar. Tapos, imagine nyo na lang kung yung kanilang teacher ay magsasabi, yan na, yung mga gamit yan na, yan yung mga weapon, yan yung mga suot nyo na lang ha.
Tapos hindi ituturo kung paano paputukin, hindi pa ituturo na yung granada pala ay merong seconds lang nasasabog. Ano mangyayari dun? Kahit may weapon ka at meron kang ganon, wala rin. Wala rin. Kaya maganda ang kaisipan na sinabi ng verse na sabi, He is equipping and He is working. Right? He is equipping you. Paano? By the Word of God, sa mga napapakinggan natin, mga salita ng Diyos, pangaral, at sa mga bagay na siya ay nag-i-equip sa pinaka-inner natin. Diba? Then, He is working. Hindi ka binigyan ng sabi ng parang weapon, no? Tapos hinayaan ka na lang na bahala ka na kung paano mo gagamitin 'yan, ha. Eh pag ganoon, ano mangyayari nun? Kaya nga nakaraan napanood niyo ba yung isang video ng ng gwardiya, yung nagde-demonstrate ng tapos nagde-demonstrate ng safety, napaputok na rin yung baril. Safety demonstration, pero ang nangyari, napaputok niya yung baril, baliktad tuloy, no? Hindi na safety. So, imagine nyo kung ganon. Mabuti ang ating Diyos ay hindi ganon, dahil He is equipping us. Totoo na pinapangaralan tayo ng Word of God, ini-equip tayo, then He is working in you. Diba? Dahil sometimes, makikinig tayo ng pangangaral, then sometimes, hindi naman natin ganun kaagad na-absorb. Then, mag-i-interfere ang Holy Spirit at He is working na yun napakinggan mo ay ma-absorb mo. Not just by hearing, but by revelation. Diba? He is working. Kaya nga kahit ang mga ngaral sa atin, hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo mga PhD, mga Doctor of Divinity, hindi naman tayo mga Pero there is working of God, di ba? Ini-equip ang mga tao ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Then, sabi pa nga ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Right? At yun ang sufficiently ng ministry. Yun ang pagiging sufficient ng ating pananampalataya. And I tell you, ito isang bagay na maganda nating ma-realize. Dahil sa ating panahon, sabi ko nga, ang ating panahon ay nabubuhay tayo sa isang panahon ng unstable, unsatisfied na panahon. Whether we like it or not. Ano natin nasabing unsatisfied ang ating panahon? Tingnan mo. Kakalabas ng nakarang taon ng iPhone. May iPhone na naman ngayon. Panibago na naman. Panibagong ganito, panibagong ganyan, di ba? Hindi naman dahil umaano ang pangangailangan. Sabi pa nga yung parehas na kalsada, yung pa rin naman ang dadaanan mo . Pero ngayon, kailangan na ng ganito, kailangan na ng ganyan. Bakit? Nabubuhay tayo sa isang unsatisfied na panahon. Kita mo yan na yan ay frequent sa social media. May mga tao nga nag-suicide na lang dahil anong nangyari? Kasi they feel unsatisfied sa kanilang buhay. Walang pumapansin sa akin, walang umaano sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Nakakaawang mga tao, pero yan ay dahil hindi naman talaga kayang ibigay ng mundong ito ang satisfaction na hinahanap nila. Only through Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa John chapter 4 dun sa babae, sabi niya, nakakalimang relasyon na siya at yung isa hindi niya pa asawa, yung present. Sabi ng Panginoon, meron akong ino-offer na tubig. Yung iinom neto, hindi na mauuhaw kahit kailan. But He lead me in the still water. Ba? Kung meron kang inahanap sa iyong buhay na hindi mo masumpungan sa mga tao, sa ating dakilang shepherd, meron tayong satisfaction. Right? And that's why, ang bagay na ito, nang sinabi ito ni David, I shall want no more.
Sabi niya, hindi na ako, as if na hindi na ako magdi-desire besides sa binibigay ng aking shepherd. Lahat ng aking pangangailangan ay nasa aking shepherd. Ito'y nakikita ko na stability and satisfaction. Diba? Alam nyo, ang ating panahon ngayon, bakit, sabi pa nga, bakit nag-uwelga ang mga tao? Dahil nakikita nila na pabulusok ang ating bansa. Tumataas ang utang ng ating bansa, mga produkto, di ba? Gasolina, mataas. And sila ay pinupursin nila ang future na parang ito ipapunta doon sa ano na worse. Kaya ang mga tao ay unstable, satisfied, then they will resort to violence. Hopefully, ay wala namang magkaroon ng violent mamaya, no? So, yan, mag-arali ang mga tao, then, because they are unsatisfied. Look at the last verse, at maaari natin itong tignan sa isang reflection ng stability and satisfaction. Ano ang sabi ng last verse ng Psalms 23? Sabi dito, ano ang sabi diyan? Sabi, surely. Hindi niya sinabing probably, I guess. No? Hindi niya sinabing probably. Kundi sinabi niyang surely. Goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Ba? Surely. Hindi to baka sakali. Ba? And that's why, kung babalikan natin ang Israel, bakit ba sila ay parang kahit ang simpleng pagtitiwala, sabi ng Panginoon, eto sa araw na ganito, huwag kayong magko-collect ng mana, ganitong araw lang. Bakit sila nagko-collect pa rin kahit sinabi na ng Panginoon, wag? Bakit? Kasi iniisip nila, baka ang Diyos ay magkulang. Makalimot. Panginoon, tanghali na, wala pang mana. Kanina pa kami nag-aantay. Wala tayong nakitang ganong senaryo. Ang Diyos ay hindi sila pinabayaan. Sabi pa nga ng last chapter ng Deuteronomy, bago sila pumasok sa Promised Land, sabi niya, ang inyong damit hindi na luma, ang inyong sandalyas ay hindi na luma, para malaman ninyo na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na lagi na lang nilalabag, yung salita ng Diyos na lagi nilang pinapabayaan, hindi nila alam, yun yung salita ng Diyos na bumuhay sa kanila. Hindi imagine. Baka minsan nga, mayroong mga panahon na hindi natin na-realize na meron tayong mga napakinggan na salita ng Diyos, then merong mga panahon na ang salita ng Diyos pala, yung pala ang nagligtas sa atin. Diba? Hindi natin na-realize. So, in reflection ng Israel, para silang hindi nila mapanindigan yung salitang surely. Always in doubt sa mga promise ng Panginoon. Always in doubt na kayang ng Diyos. So, eventually naman, yung mga napunta sa Promised Land, iba naman. Dahil kung pupuntahan natin ang reflection nila, ay iba yun eh. Hindi yun murmuring na mga generation. Conquering. Conquering na mga generation yun. Diba? So, I hope wala tayo sa wilderness. Tayo ay nandoon sa Promised Land na at nagko-conquer. Sino dito nasa Promised Land na? At nagko-conquer ng mga promise ng Panginoon sa atin. Diba? Ang Promised Land ay ano rin yan eh. Ayan din ay reflection ng Word of God na para sa atin. So, sabi niya dito, surely goodness, loving kindness will follow me all the days of my life. It's God's shepherding. Certainly, sabi niya, maganda yung salitang will follow. Alam niyo kung bakit sinasabi ni David na the Lord is my shepherd, ganyan, ganito. And sabi niya, surely goodness and loving kindness will follow me. Hindi ako magmamakaawa.
I will not beg for it. It will follow me all the days of my life. Hindi ako magmamakaawa sa Panginoon. Panginoon, pwede bang maawa ka sa akin? No. It will follow me all the days of my life. Panginoon, pwede ba maging yung goodness mo ay, di ba? Ay maranasan ko. No, Romans chapter 8, verse 26. Sabi doon, those who love God, all things He is working for good according to His purpose. Right? Hanggat merong purpose ang Panginoon sa ating mga buhay, kaya niyang palitawin ang mga mabubuti sa ating mga buhay. It's God shepherding. I shall not want. Hindi ko kailangang maghanap ng mga luxury car katulad ng mga congressman na yon. O ng mga yung mga contractor, no? Nag-iingat. Sabi ko, yung mga pastor minsan nahirapan pa mag-sakyan itong mga nasa flood control nagbibilang na lang ng mga sakyan, di naman ginagamit. Pero God shepherding. Although wala tayo ng mga ganung bagay, pero dahil alam natin na siya ang nag-shepherd sa atin, we are satisfied. You're stable. Hindi tayo nagkakaroon ng inggit sa mundo, hindi tayo nagkakaroon ng parang comparison sa mundo na parang Panginoon, bakit sila lang? Ako naman ang bait-bait ko naman. Pag tayo ay nasa under ng shepherding na ito, we will be satisfied. We will have certainty na sabi ni David, surely goodness and mercy will follow me. Sa panahon na kailangan ko ng mercy ng Panginoon, it will follow me. Sa panahon na ang goodness ay nandiyan dyan, it will follow me. Ba? Gusto ba natin ng ganong karanasan, mga kapatid? Patuloy tayong nandoon sa shepherd na yon. So, hindi to magiging mahabang pangaral, pero meron pa akong mga kaisipan na gusto ipakita sa inyo. Dahil sa salitang I shall not want, ito yung kaisipan na saan man akong akayin ng Panginoon, hindi na ako maghahanap ng ibang daan. Hindi ako maghahanap ng shortcut, di ba? Lord, pwede bang green pasture na lang lagi? Sarap ng green pasture, still water. Pero sabi ng shepherd, dito tayo sa valley of death. Diba? Sabi ni David, I shall not want. Hindi ako maghahanap. Ngayon kasi yung mga map natin avoid traffic, avoid... Sa Diyos, walang ganon. Diba? Hindi ka pwedeng humanap ng sabi, Lord, pwede bang i-route mo, mo? No. Diba? Ang ating dadaanan talaga ay dinisenyo na yan ng Panginoon. Diba? Even pa nga ang ating mga pangangailangan. Minsan, hindi ko naman sinasabing ang Diyos ay hindi nag-reward sa atin dahil kung yung Romans chapter 8 verse 26 sabi doon, and all things work together for good those who love God according to His purpose. It's not just the good but according to His purpose. Hanggat may purpose ang Panginoon, yung kaya siya good dahil doon sa purpose na yon. Kaya He is working all things para ito'y maging good sa atin because of that purpose. Pag sinabing in all things, hindi lang yan sa panahon na masaya ka. Kasi nga all things Di ba? Pag sinabing all, walang dyan Walang dyan, exemption dyan. Sickness. Kahit pa nga duman tayo sa panahon ng kakulangan ng buhay. Pero kung ikaw ay nananampalataya na mayroong purpose ang Diyos sa'yo, He will make all things work for your good. According to His purpose. Dahil
Kahit ang ating pangangailangan, kung sabi ko sa amin, hindi naman masama na tignan natin dahil ito in the biblical way din na ang Diyos ay nagre-reward sa atin sa ating faithfulness. Pero ang Romans chapter 8 ay talagang nagsabi na, sabi according to ang purpose ng Diyos ang nililipat. So sometimes, sabi ko sa amin, baka makalimutan natin at iniisip natin, kaya nangyari ito dahil ang bait-bait ko, naging ganito ako. And after that, anong gagawin natin? Samantalang, when we talk about, sabi doon, He's working out, sabi doon, all things work together for good. Then, yung purpose ang susunod, di ba? Pag may nangyaring mabuti sa ating mga buhay, hanapin natin ano yung purpose ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon, anong purpose ng Panginoon? Right? Anong purpose ng Panginoon? Ikaw ay prinomote sa trabaho. Anong purpose ng Panginoon? Ikaw ay binigyan ng ganito. Anong purpose ng Panginoon? There's something to be purpose. Merong purpose diyan. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Dahil pag tayo ay tumingin lang doon sa Lord, ang sarap na dito ha. Pwede bang ito na lang yung green pasture na lang. Nakaka-enjoy pala pag itong green pasture. Paano pag sinabi ng Panginoon, tama na yung green pasture, daan na tayo dito sa valley of the shadow of death. Diba? But, brothers and sisters, there's no detour. Hindi tayo pwede mag-detour. Kung minsan, sa amin nga, isip ko, sabi ko ay das. So parehas lang din naman tayong mga nagtitiis minsan sa mga kalagayan ng mga churches. Sa amin, dami pa rin unfinished doon na malaki-laki rin ang gastusan. So minsan iniisip ko na ilang taon pa kaya babalik ang Panginoon, tapos hanggang kailan kaya tayo magtitiis ng ganito? Pero kung ito yung kalooban ng Panginoon, naalala ko ang sabi ng isang kilalang preacher, the great evangelist na si Billy Graham, sabi niya, walang kalooban ng Panginoon na hindi sasapat ang biyaya niya. Hindi magiging sufficient. Kung kalooban ng Panginoon na si Paul ay nandoon sa kulungan na yon, sabi niya, my grace is sufficient for you. Nakakaranas na sa panahon na nararanasan ni Paul na parang insufficient ang kanyang sariling kalakasan, merong biyayang nagiging sufficient sa kanya. Kung ilang taon pa tayo maglilingkod sa Panginoon, tapos ilang taon pa ba ako magko-commute? Baka nga hanggang mag-rapture, mag-commute ka pa rin Anong gagawin natin? Tayo ba ay magre-reklamo? Panginoon, kahit naman, nauna pa ako dito Ito, 5 years pa lang, may sasakyan na. Ako, 20 years na. Ganun ba ang ating gagawin? Or mananampalataya tayo sa Panginoon? Panginoon, may magandang awit, where He leads, I will follow. He will give me grace and glory. Dahil ang glory ay nandiyan yung suffering, di ba? Walang paraan para pumunta doon sa glory, kundi through suffering. You will suffer. Mabuti pang mag-suffer tayo ngayon, di ba? Tapos papunta tayo doon sa glory. So ilang taon pa? Ilang taon tayo magtitiis pa? Ilang taon pa tayo, di ba? Na tayo ay kailangang mag-sacrifice alang-alang sa gawain ng Panginoon. Ilang taon pa, hindi natin alam. Pero hanggat nililid tayo ng Panginoon dyan, ang kanyang shepherding ay magiging sufficient sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pagkukulangin. Diba? Hindi tayo pagkukulangin. Ano ang sabi ng verse ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8? Sabi dito, and God is able. Ito yung magandang keyword And God
is able, sabi dito, to make all grace abound. And always having sufficiency. Maganda yung salitang always. Always. Hindi seldom. Always having sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Hindi pabawas ng pawas, kundi abundance. Diba? Ang reflection ng ating paglilingkod sa Panginoon ay reflection niyan na tayo ay nakakaranas nitong, sabi nito, etong sufficiency by grace. Actually, yan ay tungkol sa, I think yan ay tungkol sa giving yan eh. No? So, sabi pa nga ng Panginoon, ay God loves a cheerful giver. Pero what I found out, ito ang isang nakakatuwa sa kagalakan. Di ba? Sabi pa nga ng God loves a cheerful giver. Minsan ang reality talaga, ang taong may kagalakan, nalalagpasan niya yung kanyang kakayanan. Naniniwala ba kayo doon? Look at Macedonia. Right? Look at Macedonia. Ang Macedonia ay, kung sabi pa nga ni Paul, mas incapable kaysa sa Corinthian. Pero dahil sa kagalakan nila, nalagpasan nila yung kanilang kakayanan. Saan galing yun? Sabi dito, God is able. Yan yung keyword nun. God is able. Siya yung able, bagamat hindi tayo able, pero dahil ang Diyos ay able, may paraan ng Diyos para malagpasan natin yung ating kakayanan. At yung kagalakan na nanggagaling sa Kanya. And that's why, brothers and sisters, itong shepherding na ito, itong sufficiency na ito na patuloy nating nararanasan. Kailangan natin to. Sabi ng isang awit na hindi ko alam kung naawit pa ba ngayon dahil marami na yata tayong modern na kanta no? sabi ng awit, some through the waters, some through the blood. Some through the waters, some through the blood. Some through the fire, but all through the blood. Under the blood. Under the leading ng Panginoon, di ba? Well, sabi natin, salamat tayo, hindi tayo nabuhay sa panahon ng persecution. Hindi tayo nabuhay sa panahon na nag-i-spill ang blood ng mga Christian. Diba? Pero hindi natin pwedeng sabihin na, siguro ganito, kaya ganyan-ganyan, na mas mapalad tayo. No? Even doon, sa panahon na yun, I believe, ang mga Christian, in-appreciate nila ang kanilang panahon. Ang shepherding ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa book ng Revelation, be faithful unto death. Imagine nyo yun. Ang dulo ng iyong paglilingkod ay paghihirap at kamatayan. And yet, hindi sila tumalikod, di ba? How much more sa ating panahon na alam natin nabubuhay tayo sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Sino mag-iisip pa na tumalikod? So, God is able to make grace abound to you that always having all sufficiency. So, ang pagiging sufficient natin sa lahat ng bagay ay dahil God is able. Diba? Ang sabi ni Brother Branham, pag sinabi ng Panginoon na sabi niya, He will be there for you, manampalataya ka. Bakit? Pag sinabi niyang He will be there for you, walang nakakapigil sa Kanya. Walang pwedeng humarang sa Kanya. God is able to make sufficient lahat ng bagay sa inyong mga buhay, di ba? Si Moses, ano yung mga kulang sa kanya? Katawan, hindi na marunong magsalita, yet God is able.
Kahit disabled pa yung katawan niya. Kahit disabled na yung speech niya. Pero ang Diyos ay able na gamitin ang kanyang kalagayan para gumawa ng kanyang kalooban. Imagine nyo na lang sa ating panahon. So, marami tayong pwedeng tignan at sabihin natin ang ating mga, ano natin, di ba? So, huwag kayong mahihiya mag-share ng Word of God. At pag sinabi, saan yung church ninyo? Doon ba sa may malaking building na ganito, may aircon na ganyan, may ganyan? Tapos mahihiya ka na, yata, parang mali yata yung hinahanap niya eh. No, huwag niyong i-offer yung kagandahan ng building, ang i-offer niyo ang Word of God. Huwag kayong mahiya. Diba? Kahit pa nga ang mga tao dati ay nasa ilalim ng puno, ng mangga o puno ng yet, ang mahalaga ay merong salita ng Diyos. And they are sufficient. Diba? Yung kaya, pag merong nagsabi, sa'yo yung church ninyo? Diba? No. Hanggat ang salita ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng gawain, sapat ang buhay ng mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ang ating kasapatan. In fact, ang gawain naman talaga dati, kung babalikan natin ang New Testament, ang Book ng Acts, buti nga ngayon, mayroon tayong instrument, no? Mayroon tayong MC, may isang leader tayo. Pero dati sila, wala namang may awitan siguro, pero ewan ko lang lahat ay kung umaawit ng nasa tono. Diba? So, imagine nyo, anong gathering, diba? Tapos, yet sabi ng Book ng Acts, and they serve God with gladliness. Amen. Sabi ko sa amin, pwede magbago ang ating mga ginagawa sa loob ng gawain, pwede magbago na maiksi ang awit, pwede magbago ang ganito, pero alam nyo kung hindi magbabago, ang pangaral ng salita ng Diyos. Dahil yun ang kasapatan natin. Diba? Doon tayo sinishepherd ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Doon niya tayo pinapalago at doon niya tayo pinapatibay. Magbabago man ang mga programa sa loob ng church, kahit pa nga nasabihin natin anong gusto niyo mauna. Song leader at muna bago MC. Gusto niyo mauna, testimony muna, song offering. Gusto niyo ba ganito, ganyan? Yes. Of course, sabi nga natin, malaya tayo kung ano-ano natin. Pero ang hindi na pwedeng mawala sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos ay ang kanyang salita. Doon tayo may kasapatan. Imagine niyo si David, sa mga ilang kaisipan pa, gano'n si David ay dependent sa Panginoon. Ang si David ay magkasala sa Panginoon. At alam natin yan, Psalms 51, Psalms 50, sabi doon, create in me a clean heart, and take not away thy Holy Spirit. Restore unto me the joy of your salvation, of my salvation. Si David, hindi nag-collapse ang kanyang kingdom. Hindi siya na-bankrupt. Hindi siya naghihirap, hindi siya nagkasakit. Yet, nang ang presence ng Panginoon ay nawala sa kanya, hindi niya maramdaman. Diba? Ano nangyari kay David? Walang material na bagay na kayang mag-satisfy kay David. Right? Right? Walang material. Pakitaan mo siya ng mga ginto, pakitaan mo siya ng masarap na mga pagkain. No, hindi siya masasatisfy dyan. Nang siya ay kanyang maramdaman na yung presence na yun na dati niyang kasama ay biglang hindi niya na maramdaman. Kahit pa ang kingdom ay nasa kanya, kahit pa ang ganito ay nasa kanya, hindi sapat sa kanya yun. Look at David. Dahil yung salitang I shall not want, ang satisfaction niya ay wala sa mga material na bagay. Ang satisfaction niya ay nasa presensya ng Diyos. Diba?
Minsan, kung titingin tayo sa mga backslider, Panginoon, parang yatang gumanda pa yung buhay nila nang na-backslide sila. Mali yata yung sinabi ko na nagpaalala. Alam mo, Brad, pag wala ka sa Panginoon, ganito, alam mo naman yung pangangailangan natin, Panginoon nagsusupply. Parang mali yata yung nasabi ko, bakit ganon? Gumanda pa ang buhay. Doon nga kayo dapat di ba? Doon nga tayo dapat magkaroon dapat nga matakot ang tao. Imagine nyo kung nasasatisfied ka sa mga material ng mundong ito kahit wala kang presensya ng Diyos. It's not normal. It's not normal. Kung ang tao ay nasasatisfied na walang presence, walang fellowship, it's not normal. Di ba, alam niyo ba, dahil dito naman ay shepherding yan, ang ugali talaga ng sheep, maliban na lang yung mga lost sheep talaga, no? Na, yung naabutan ng 10 kilo na pala yung yung wool niya. No? Pero actually, ang goat at ang sheep, nang tinignan kong comparison, ang sheep talaga ay sanay talaga na merong nagdi-lead sa kanya. Ang goat, hindi ganon. Ang goat, pag-alagala lang yan. Kahit plastic na ngayon kinakain yan eh. Kahit mga chicherya na lang. Kain na ng kain yan. Tapos pag inano pa yan, ako naranasan ko ng hinabol ng kambing eh. Pero ang sheep ay naturally, ang instinct niya pala talaga daw, ay bilong siya sa fold. Naghahanap talaga ng fold yan. Then, magka-cry out yan dahil nakakasense siya ng danger pag hindi niya na masense na siya ay malapit sa fold o malapit sa shepherd. And I believe yun ay magandang reflection ng mga anak ng Diyos. Diba? Hindi tayo kayang isatisfied ng mundong ito. Hindi ka kayang isatisfied, hindi ka kayang bigyan ng stability. Kahit pa ang mga gandang mga pag-aaral at magandang mga plano ng mundong ito, di ba? Sabi, ano mga plan ngayon? Educational plan, medical plan, meron na nga burial eh. Pero hindi ka mabibigyan yan. Yet, si David, sabi niya, I shall want no more. Napalayo ang Panginoon sa kanya, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. And I pray, ganun ang ating damdamin sa ating Diyos. May shepherd tayo, mga pastor sa atin. Yet, ang talagang nagsusufficient ng ating mga buhay ay ang ating Diyos, ang dakila nating siya. I pray na na tayo ay katulad ni David. I shall want no more. Wala na akong ihingiin pa. Panginoon, nangihingi ako ng brand yung sakyan. Binigyan mo lang ako ng second hand sakyan. I shall want no more. I shall want no more. Salamat dahil alam kong ikaw ang nagbigay nito. Panginoon, nangihingi ako ng bahay, pero hinahayaan mo pa rin na 10 years na nangungupahan pa rin ako. I shall want no more. Salamat pa rin, Panginoon. Panginoon, nangihingi ako ng ganitong trabaho, pero ang binigay mo ay ganito. I shall want no more. I'm satisfied dahil alam kong ito'y binigay mo. Sabi pa ng isang verse ng Book ng Psalms, no good things na kanyang ipagkakait sa mga matutuwid. Meron ako narinig na testimony ng isang parent na itong anak niya ay nasa ospital at nag-aagaw buhay. Then, sabi niya, ang Diyos ay mabuti. Sabi niya sa doktor. Then, na namatay yung anak niya, sabi niya, ang Diyos pa rin ay mabuti. Sabi ng doktor, bakit mabuti ang Diyos? Sinite niya yung verse na yon ng Book ng Psalms. No good things He will withdraw o kanyang ipagkakait sa matuwid. At kung siya ay namatay, ibig sabihin yon ay mabuti yon para sa kanya. At mabuti yon para sa akin. What a faith. What a faith. And I pray, yun ay ating maranasan din at patuloy na ating sampalatayanan.
what God gives, masasatisfied tayo. Hindi tayo kailangan makipag-compete sa mundo. Si Isaac, inagawan ng balon. Sabi ano yung balon na yun? Balon daw ni Abraham, di ba? Tapos, ano nangyari? Inagawan na naman uli. Hanggang ang Panginoon ay magbigay ng para sa kanya. Hindi natin kailangang may pag-compete sa mundo. Ang Diyos ay kaya mag-supply ng pangangailangan natin. Even pa nga sa buhay na ito, sabi ko sa inyo, ng nakaraang pangaral, I found out, pag ating tinignan ng ating buhay, sabi, God is my shepherd, the Lord is my shepherd. Hindi mo, kahit pa ang ating buhay, hindi natin trabaho na patunayan na tayo ay tama o tayo ang naipagtanggol ang ating sarili. As God na siya ang shepherd natin, we have security. Diba? Hindi mo kailangan pagodin ang sarili mo. Mapagod ka lang yan. Diba? Hayaan mo ang Diyos ang gumawa. Diba? Kaya nga mayroon isang biro ang isang preacher, sabi niya, hindi ko kailangan ipagtanggol ang aking sarili na kung meron nagsasabing mali ang aking aral. Sabi niya, I respect your right to be wrong. So, kahit sa ganong bagay, we have God's security, we have stability, then we have satisfaction. God is shepherding you. He is watching you, di ba? Day and night, alam ng Diyos bilang ng ating mga buhok, alam ng Diyos ang ating lahat ng ating pangangailangan, di ba? Then, diba, kasi pag sinabing pangangailangan, hindi ito yung kagustuhan lang natin. Sometimes, ang ating kailangan, o yung kagustuhan natin, hindi ito yung pangangailangan talaga natin. Yet, ang ating shepherd, alam niya yung totoo nating pangangailangan. Diba? He make me lie down in the green pasture. Kahit pa yung mga sheep, gusto pa mag-play, imagine nyo yung shepherd, dadalhin sila doon sa green pasture. Oras na para kumain. Ganon ang Kahit yung mga sheep ay gusto pang mag-stay outside, pero alam na ng shepherd, pasok na, delikado na. Pasok na sa fold. And I tell you, minsan, maaring ang ating struggle ay minsan may mga gusto tayo, pero hindi natin kailangan. Pero habang nagpapa-shepherd tayo, at lalo tayong nagiging stable, sufficiency ay ating nararanasan, then, panghawakan yung sinabi ni David. Napakaganda ng sinabi sa dulong verse. Surely, goodness and mercy will follow me. Sino makakapagsabi ng ganong salita? Lord, goodness and mercy will follow me all the days of my life. I know that. I know that, Lord. I believe that. Surely, goodness and mercy. Magpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tayo tumayo sa hapong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. God is watching over you, shepherding you, nourishing you. You have sufficiency in all things. Then, sabi ni Paul, the abundance ng ating work. As long na alam ko ang Panginoon ay kasama ko, Moses, he knows, alam niya ang kanyang limitasyon, yet alam niya rin, nakasama niya ang Diyos. Diba? Hindi natin kailangan mag-focus sa ating hindi kayang gawin. Mag-focus tayo kung sino yung kasama natin. That's God. Certainly, I will be with you. Awitin natin yun, yung awit na yun, nasabi ko, parang, sabi ko sa amin, yung mga awit ng Only Believe, yung pala kahit yung mga youth ngayon, hindi na yata alam yung songbook ng Only Believe. So, luma ng kanta yan, I think, siguro familiar pa rin naman tayo dyan. Awitin natin, God lead us along.